Yeah. Nagulat siya. Well, mga kaibigan, tonight, no? Tonight. Kaya night kasi ito yung time na ako'y nagbabakuna kapag gabi. Kasi iwas stress at the same time convenient para sa akin. Tsaka unang-una madaling kunin at injeksyonan ng bakuna or patakan ng bakuna ang mga alaga dahil gabi. Hindi katulad pag umaga pag mailap. Ayun, magkakahabulan muna. Mabubulabog muna yung mga katabi hanggang sa sila naman ang kukunin. Sila yung nabakunahan naman mabubulabog. Stressful kapag umaga. Pag maliwanag pala. So, pwede namang umaga, madaling araw. O kaya hapon, yung nakahapon na sila. So, pero ako, yung okay na, yung nakapag lahat-lahat ka na, wala ka nang gagawin kundi magbabakuna na lang. So, tonight, Coryza vaccine ang aming ibabakuna sa mga alaga sapagkat malapit na ang talagang tag-ulan. Nag-uulan na nga eh. So malapit na yung rainy season, yung talagang ulan ng ulan. So kailangan ng mga alaga ng Coryza vaccine. So actually, yung mga alaga dito, nakabakuna na ng Coryza yan. So magbibigay lang ako ng booster para talagang matibay. Okay. So, umpisa na natin. Ang ating mga kailangan gamitin ay mga ganito. So, actually mga kaibigan, ang bakunang ito ay matagal na. No? Pero hindi pa ito expire. Sa February 2026 pa ito ma-expire. Coripravac. Ito yung 1,800, 500 ml na. So, marami ka nang mababakunan. 1,000 birds. Coripravac. 1,800 ewan ko lang ngayon kasi 2 years ago na siguro to. So pwede itong nire-rep. Malamig to kagagaling lang to sa rep. Ito'y nire-rep, wag lang doon sa pinaka taas, doon lang sa chiller ba, wag lang sa freezer. kailangan chilled lang sa chilled. So ang kakailanganin ay alcohol syempre, ilaw natural kasi kailangan makakita etong mga to pang-insulin to ng mga may diabetic. Pero maganda tong gamitin kasi hindi masasaktan yung alaga kasi maliit lang yung needle. Pero napakahirap nitong pang-extract ng bakuna kasi maliit yung butas ng needle. Matagal ang paghila. Pag kasi binibilisan mo, nagkakaroon ng bubbles. So, pwede rin tayong gumamit ng medyo malaki. Puputulin mo lang yung pinaka cover nung pinaka needle para meron kang control. Ayan, ganyan lang yung lulusot dun sa alaga mo kasi kapag buo yan, nakpo, baka tumagos dun sa atay. Balong-balong na yun. Oo. Kailangan mo lang itong pinaka cover ng needle, puputulan mo para hindi sumagad dun sa minsan malikot ang manok na natusok mo. So mga kaibigan, ang gagawin po namin ito ay hindi pananakit ng mga alaga ang manok, kundi para sila ay magkaroon ng vaccine. Matulungan ng kanilang system na lumaban sa mga deadly virus katulad ng Coryza. Nakakamatay po yan kasi sisipunin na malalang sipon, Coryza. Yung talagang namamaga yung mukha niya, ganyan. Hindi kumakain. Hindi. At ito pa nga pala, sinishake dapat yan. Kasi katulad niya, no? Nagbaba na yung pinaka puti. So, isi-shake mo lang siya. Ayan, shake na. Lagi dapat sinishake yan. So, well, umpisa na natin bago pa mamuo yung ating bakuna. Unahin na natin na ipang-i-inject itong mga pang-insulin. Ang isa nito, makakapag-inject ka na ng 2 manok kasi 1 ml. So, 0.5 lang ang ini-inject. So, 1 ml, injection ka na ng 2 manok. So, let's go! So, meron akong ilaw mga kaibigan. Maliwanag ba? Or maliwanag ka, okay lang. Okay lang. So, ito na yung nakashake na. So, kailangan sinishake yun. Ngayon, mag-inject. Sa pag-i-inject? Ayan. Igaganyan yung alaga. Expose mo yung kanyang pitso. No? Expose yung kanyang pitso. Tapos, okay. 0.5.
Okay. So, kahit ikaw mag-isa pwede. Pero pag ako hindi. By the way, ang video Ilaw. ito, ay, sorry. Ang video ito mga kaibigan, tinuruan ko si Aling Mimay, kaya ako mag-injection na rin para maturuan si Aling Mimay para sa kanya mga maliliit. First time niya mag-inject na siya yung magpipiga ng needle, ng syringe. Ayun, okay naman. Tingnan niyo Medyo ako. panoorin nyo na lang yung kanyang video sa, kailan ba lalabas ang video mo? Basta sa Aling Mimay Show mapapanood. Mga Tuesday yan, no? Mga Tuesday. Medyo wacky yung kanyang Thursday. pag-inject. Pero ako'y mapasensyosong nagtuturo, no? Hindi ako nagalit o ano man. Di ba? Kidlatan man ako ngayon. Medyo wacky yung kanyang pag-inject. Pero, syempre, first timers, kailangan natin turuan para bandang huli, siya na lang nag-inject. Ganyan naman talaga, umpisa sa ganyan. Ganon din naman ako dati. Tinuturuan ako ng mga tiyuhin. Or actually, hindi ako tinuturuan talaga. Nagtatanong lang ako, tapos, Nag-o-observe. maano ako eh. Ito lang. Well, on to the next. To the next. So, ako, ginagawa ko, hindi ko alam kung anong style nyo. Ako lang kasi mag-isa. Sinisika lang. Ginaganyan ko. Sinusubo ko sa bibig. Para nakakahawak kong dalawa. So, kapag established na, tsaka ako tinutusok. Yan. Mga naglulugan eh. Pwede mo lang tanggalin sa bibig mo yan. Ay ginagawa ko, sinusubo ko para makakahawak ko. Tapos bubunutin ko na lang pag sinunod, tapos babalik ko. So, ganyan ang aking style. So, eto ang style number 1 na sa dibdib prepared ko kasi yung breast muscle na pag-injection, lalo na mag-isa lang ako para mabilis. Yung tawag doon, intramuscular. Tama ba? Di ba ako nabulol? Intramuscular sa breast. Yun namang isa, subcutaneous, yung aangatin mo yung pulok niya, yung balat niya doon sa may pulok, sa ilalim ng balat mo inject. Hindi mo magagawa yun na mag-isa. Dapat dalawa kayo. So, tsaka mas convenient ito, intramuscular. Yun namang sa batok, subcutaneous. So, alin man sa dalawa, effective pareho. Kung alin lang ang gusto mo, Kung alin lang komportable kung at alin safe ang mas gusto mo, para sa'yo. yung iba talaga, ang ginagawa nila, sa ilalim ng batok. Yun ang style nila. Ako sa breast. Ang sabi nila, pag tawag dito, subcutaneous, yung nasa ilalim ng batok, yung dito, yung balat, sa ilalim ng balat sa batok, mabilis daw ang epekto. Mabilis ang talab. Sa breast daw, medyo delay ng konti. Kasi nga dahil sa kakalat muna siya dun sa muscle. Pero dun sa batok, rectum dun sa batok agad, malapit sa pinakaulo, tatamaan siya, dun siya tatamaan ng virus sa mukha. So mas malapit siya sa ulo. Ang sabi Pero ayon naman sa science, no? Pareho naman effective yan. Hindi naman yan na mas less yung isa. Pareho lang din effective. So, doon naman tayo sa malaking karayo. Tignan naman natin kung anong pagkakaiba ng maliit sa malaki. So mga kaibigan, ito'y 10 ml. Kita ba dyan? Yan, kita na. So, be careful kasi ito'y malaki. Baka ma-overdose yung mga alaga. So, ano lang, medyo pag nagbabakuna ka, medyo ano ka lang, mindful ka lang na medyo malaki Focus to. ka lang, focus. Bawat kailangan precise, no? So, sisindihan ko ng aking mahiwagang Lawi. Point five. Ito yung pitso. So, 0.5 lang. Up. So, pag ganito,
Wait. Sila yung nasisilaw. Pag ganito, okay din naman. Mas convenient itong malaki kasi marami kang may injectionan eh. Pero, dapat isipin mo rin kung isang batch lang, katulad ng mga bulik ko, yung mga panganay, isang syringe lang ang gagamitin ko sa kanila. Mahirap naman, isang manok, isang syringe. Hindi na practical yung magastos. So, isang batch, isang syringe. Katulad ng mga matatanda, isang syringe sila. Yung mga sisiw kanina ni Aling Mima, isang syringe sila. Para kung may contamination man ng sakit sa stages, hindi nagkakahawahan. Diba? Kung itong isang batch lang ang makokontaminate, hindi makokontaminate lahat. So yun lang ang aking yun lang akin lang, no, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ang bakuna ay Curipravac, 1/8 ang isang bote, 500 ml. Dapat hindi yun matatanggal sa lamig. Chill, hindi naman frozen dapat chill lang lagi. Chilled lang lagi siya. At ang bakuna nun, 0.5 ml kada manok. Pati sisiw, pati malaki, 0.5. Yun ang aming vaccination program. Sa iba, hindi ko alam kung gaano karami yung kanilang binibigay at kung ano ang stages na binabakunahan nila. Kami, 1 month. Tapos, magbo-booster na lang kami. After 40 days or onwards. Wag lang malapit dun sa 40 days. 1 month. Tapos, after 40 days. Parang no? Parang 40 days no? Parang sa mga namayapa yun, After 40 days, pwede ka na magbakuna. Kung gusto mo kaagad-agad or later. Basta Wag 40 lang days. Wag lang maaga 35. sa 40 days. Okay. So, yun po ang aming vaccination program. Hindi namin alam yung vaccination program ng iba. Kung meron mang magsasabi sa amin na mali kami sa aming ginagawa, well, siguro mali kami sa inyo, pero sa amin, effective. Yun ang aming vaccination program na ginagawa namin mula noon hanggang ngayon. So, mga kaibigan, yun ang aming Coryza Vaccine episode hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. O, ikaw naman. Uy!